Sabath, tanan nato mga kaigsuunan, ug salamat sa inyong pagsubaybay. Nining atong tulumanon din sa atong studio sa S&S Media Ministry. Magampo kita. Nga kami nakahimo gihapon sa pagsimba kanimo. Bisan pas taliwala nining panahon nga wala kami sa balay nga alampuanan. Apan kini nagalukop sa tibok nga kalibutan ang imong mensahe. Ang balang espiritu among ginadapit nga mopuyo sa among mga kasing-kasing. Hatagi kami og kaalam. Hatagi kami og pagsabot. Kining tanang pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen. Gusto nako mga kaigsuunan, dasigon ko kamo sa pag-subscribe, pag-share ug pag-like sa atong YouTube channel. Nasa atong screen ang atong YouTube channel, Wendell Mongaya Serrano. Timanin na ninyo. Sa diha nga kamo mag-like, mag-share ug mag-subscribe, nakatabang kamo nga kining atong ministry mahimo kining self-sustaining mga kaigsunan. Sa dili pa ko magpadayon, gusto nako nga i-greet ang among suod sa kinabuhi nga naa diha sa Kulasihan Lantapan, ang igsoon ni si Serrano, si Engineer Edna o si Danny Bilican. Kauban silang mga anak, si Dana, si Jojo o si Maymay, may ngumausab kang Dali o kang Jingjing. O sa mga gagmay mga kabataan. Okay? So, salamat nga kamo may among DSWD nga naga-supply sa among mga paginahanglan. Thank you so much. Okay? Karon mga kaigsunan, gusto na ko kamong pasalamatan tungod sa inyong maayo nga pagtanaw sa atong leksyon kagabi. Nalipay ko sa inyong mga comment, makapadasig. Ug salamat nga among nahuna-hunaan nga ang atong audio, makita nato ang atong slide, mga kaigsunan. Dugay na unta ni, pero wa mi kasabot ug unsaon. Bago lang yun namo na diskubrihan nga pwede di ay. Karon mga kaigsunan, hibaloy baya, daan ko nag-ingon ninyo, nga kung maghimo tagwali, maniid mo kung unsa nga method sa sermon design ang akong gigamit. Okay? Kaniadto, scripture narrative. Sa ato pa, isaysay ang naas Biblia, nga sugilano, mupuputag mga leksyon. Karon ang akong method mga kaigsuunan, gikumbine ako ang duha. Ako ning gi-share sa inyo aron pagbuhat ninyo og wali, mahibalo mo og unsaon. So, dinhi sa first part, akong gigamit ang gitawag contrast and comparison. Kana bang imong ikumparar ang ilang panagkasama ug ang ilang panagkalahi, no? Tingali hitabo, tingali dapit, tingali tao. Makahimo na magwali ana. Imong i-contrast, ug tanaw ninyo contrast ang comparison. Unsa ang dili nila panagkasama ug unsa ang ilang panagkasama. Okay? Karon, akong gikumbay niini nga wali ang gitawag division of phrases and clauses. Naay mga statement sa Bible, sa teksto, imo nang tagud-taguron nga kada atado mga kaigsuonan himuan imo nang ipalapad. Okay? Hinaut inyo kung nasabtan. So karon panid nga mauni ang akong gigamit nga method og sermon design. Okay? Nga karon ang atong topiko, two worshipers, which one are you? Duha ka mga nagsimba, asa man ka niini. Dahil akong gibutangan og revised. Kaya ako naman nawali sa una. Gi-revise na ako tungod kay nakita na ako nga aduna pay daghang mga kulang nga unod nga dapat idugang. Aduna pay kulang nga mga punto nga dapat ipalapad. So kini karon, two worshipers, which one are you? Revised. Okay? Karon, mga kaigsunan, atong ikumparar ang duha ka mga magsisimba. Ato na nang nikumpara sa una, apan doon ako'y punto nga gusto na akong ibalik. Sa mga parisyo,
Nag-ingon siya ang parisyo, Ginoo, ako dili tikasan. Ako dili matarong. Ako dili mananapaw. Okay? Dayon, mga kaigsunan, ang maniningil sa buhis, simple kayo. Di gani muyahat iyang mga mata, maikog siya, maulaw. Ug unya iyang gipukpok ang iyang dughan og nag-ingon, Diyos ko, kaluya ako, makasasala ako. Atong ipadayon, ang parisyo nag-ingon, ako nagpuasa kaduha sa usa ka semana. Ako nagahatag sa mga ikapulo. Ginganlan niya katong mga gagmayng mga butang, halin sa sibuyas, halin sa tanglad, halin sa malunggay, iyang ginganlan. Pero ano yung anli, ang halin sa karabaw, ang ginansya sa tindahan, mga kaigsunan. Wala. So, atong makita mga kaigsunan, nga niini adunay gusto na kong ihatag ninyo nga komparasyon. Okay? O sa gingon sa atong Ginoo, sultian ko kamo, kadtong maniningil sa buhis, mihawa nining balay ang alupuanan nga namatarong. Kay sa niadtong parisyo, wala siya mamatarong. Aniya ang atong pagtanaw mga kaigsunan. Unsa man di ay og musimbata. Aron tabakitan, display, bago tag sapatos, aron gyud nga makita, bago tag sinina, aron gyud makita, bago tag tupi sa atong buhok, aron gyud makita, unsa man gyud atong tuyo. Ang mga parisyo, ang ilan na tuyo magsimba, aron mohimo sila weekly report sa ilang nabuhat. Ug unya, nagsimba siya kay ipahibalo sa Dios. Ug unya, mga kaigsunan, ang parisyo, nagsimba di ay kay iyang isaysay unsa ang iyang nabuhat para sa Ginoo. Mao nang parisyo. Pero lahi ang maniningil sa buhis ni simba aron mangayo sa Dios ug unsa iyang mabuhat alang kaniya nga magkasasala. Nakita ninyo ang kontrast ng comparison? Ang parisyo naging Ginoo mo na akong nabuhat. Iyang gisulti ang iyang nabuhat para sa Ginoo. Apang kining maniningil sa buhis, ang iyang gisulti, Ginoo, wa ko'y maayong binuhatan. Buhatay ko, unsay maayo alang kanako. Buhata, unsay maayo alang kanako. Karon, mo adto ta topic proper. Kay kato background adto mga kaigsunan. Ako nang gilaborate aron mahibalo mo kung unsaon pagbuhat og wali. So dala na ni igsoon og homiletics. Okay. Adto ta ni Uzziah. Usa ka magsisimba. Gisgutan kini ni manalag na Isaias sa Isaiah chapter 6 verse 1 nga nagingon, og sa tuig nga namatay ang hari nga si Uzziah, akong nakita ang Diyos nga dunay mga karuwahe nga nagadagan ibabaw sa templo. Niini nga teksto gitawag kini namo og very instructive. Buti pasabot tulog karon. Nganuman nga gihisgutan magyud ni manalag na Isaiah ang hari nga si Uzziah. Nganuman tungod kay kung atong tan-awon si Uzziah adunay iyang kaugalingong estilo sa pagsimba, mga kaigsunan. Nagtuo ko mga kaigsunan nga kini nga chapter 6 sa Isaiah mo na gitawag nato pregnant with meanings. Buntis og daghang kahulugan, buti pasabot wala pa mugula, tana-naon pa na. Pregnant with meanings. Mga atong subayon unsa ang estilo sa pagsimba ni Hari Uzziah, mga kaigsunan. Makita kini nato sa ikadawang Chronicles chapter 26. Nagingon diha, sa 16 pang panuigo ni Uzziah, nahimo na siyang hari sa Israel. O ang iyang paghari, 50 katuig. Grabe, 50 katuig iyang paghari. Sa sinugdanan siyang pagkahari, buutan siya
mahinadlukon sa Dios. Pure Adventist, kumbaga, mga kaigsunan. Ug unya miuswag ang iyang ginharian, mga kaigsunan. Nagadaog siya sa daghang mga gubat, way pildi-pildi niya, mga kaigsunan. Ug unya nagpatindog siya og daghang mga turi. Kanang turi igsoon mo na ang mutungtong ang tigbantay kung naabay kaaway nga niabot daw tang tiempo. Sugdaghan ang mga towers nga iyang gibuhat. Ug unya nagkalot siya og daghang mga atabay. Abi ninyo og gamay ra na nga accomplishment, mga kaigsunan, dako na. Kung sa karon igsoon, infrastructure na siya nga proyekto. Kay kanang atabay, nihit ang tubig sa Israel. Unya, lalom ang tubig nga makuha sa atabay. Busa iyang gipamuhatan og atabay ang mga komunidad. So, miarang-arang ang kinabuhi sa mga tao. Og ang iyang mga sundalo mo'y pinakakusgan, pinakaisog sa tibok nga panahon ni adtong sa iyang mga palibot. Mahadlok ang ubang ginharian kang Uzziah, mga kaigsunan. Ang iyang mga armas mo'y pinakamoderno ni adtong panahon na. Nakaimbento ang iyang mga tao sa gitawag nga machine gun. Apan ang bala, dili bala sa machine gun, kung dili mga pana nga inigtuyok na manglupad ang daghang kayo nga mga pana. Si Uzziah na may original niya na. Dayon, sa versikulo 18, atong batayan, sa versikulo 18 na yun, og ang ingalan, mikaylap sa tibok naong sayuta, sa katingalahan gayod, og unya miuswag siya, og nahimo siyang kusgan. Nga naman, kay naging siya di tabangan sa Dios, mga kaigsunan. Apan, si Uzziah di nato malimtan. May iyang gibuhat nga unta kadtong nga buluhaton para ra sa mga saserdote. Gihilabtan niya ang buluhaton sa mga pastor, mga kaigsunan. Og sa diha nga iyang gibuhat, ang buluhaton nga para ra unta sa mga saserdote. Ganahan ko sa versikulo 18. Si Azariah nga high priest, kauban sa 80 ka mga maisog nga mga pastor. Maisog nga mga pastor. Miadto, giapas si Hari Uzziah. O ilang gibabagan si Uzziah. Kay si Uzziah nagsunog og insinso didto sa sanktuaryo. Nga kana, iya lamang kana sa mga saserdote. O gisultian ning isog nga mga pastor, mga kaigsunan. Halang doon nga hari. Gula dinhi sa templo, kay dili ni imong trabaho. Wow, mga kaigsunan, pertig yung isuga ng mga pastor. Ha? Hawa dinhi, kay dili ni imong trabaho, imong gilapas ang kasuguan sa Dios nga kini nga buluhaton alang man kani kanamo, dili ni makapasidungog kanimo. O gambalang kasulatan ng gingon, milugos gyud si Uzziah pagdagkot. Ug dayon ang iyang kamot nga gigamit sa pagdagkot miputi. Diha-diha gyud. Tibok lawas ni puti. Ug unya nahimo siyang sadlahon. Ang balang kasulatan ng gingon, tungod kay may balaod ng Israel, nga ikaw sadlahon, ipagawas ka sa kampo sa mga Israelano. Gipagawas siya. Wa na siya sa palasyo. Og unya ang naginom balang kasulatan ayon pagkinabuhi. Nipuyo siya sa mga balay sa mga tao. Balhin-balhin. Mga sanahon po to, mga kaigsoon. Hangtod nga namatay siya na sanahon. Ano ang nakadaot kang Isaiah? Ang verse 16. But when he was strong in his heart, he was lifted up to his destruction, for he transgressed against the Lord of God. Apan sa diha nga nahimo siyang kusgan. Sa diha nga nahimo siyang bantugan. Sa diha nga nahimo siyang gamhanan.
Mibukad ang iyang atay, mga kaigsunan, sabi ni siya pa nga pagkasulti. Miabot kaniyang garbo. Ug naglapas siya batok sa kasuguan sa Dios. Abi niyo mga kaigsunan, kining politikanhong gahom, simbahanong gahom, kining pagkadungganon, kining pagkailado, mao ni ang niguba kang Samson, kang David o kang Solomon. Dugay na kini nga nahitabo, apan wa gyud nako na masguti sa akong mga wali. Nahinumduman ako samtang nag-review ko niini. Mo nang niyon ko revised. Sa salesman pa ko mga kaigsunan. Dito ko nagtrabaho sa Buanga o sa Sulo, Basilan. Dito ko sa Hulo. Sa hotel nga mong gipuyan, suki ito sa mga salesmen. Suki. So nagkahigala ang mga salesmen sa kalalayang kumpanya. O ang among kaon, tuaras kusina. Dito may mga on, apil na sa among bayad, mga kaigsunan. Medyo na ulit kong panihapon. May nakauna na, ang uban may nakaundang na. Sa atbang sa akong gilingkuran, doon ay usa ka wa pa na ako mailhing nga tao. Murag bago ito nga niabot, kaon siya. Paspasok kaon. Ako, paglingkod na ako, mga kaigsunan, niduko ko. Kanang ampo ba nga medyo pina-slide gamay kay sila sumaguta. So, parehagod sa inyong inampuan nga nas kadaganan. Medyo manghimuta lang gamay niya, God bless this po amin. Ana bitaw? Pina-slide nga ampo. Ganar po ako. Pagkauna ko gampo, kaon ko. Gitanaw na ko ang akong sudan lahi kay sa iya. Ang iya mga kaigsunan, kanang giant nga kining squid, kanang murag bukton kadako. Iniglungag na ana, inigluto pula. Ana. Dayon, dagko nga hiwas, baboy, humba. Ang ako gulay ug isda. Wala ko'y problema sa isda. So nangutan ako sa chef, ako gitawag, unsay sagol ni ining gulay? Nisinggit siya sa kusina. Wendell, kay balo ko, unsay di nimo makaon, ay kabalaka, way baboy, ana. Sugod ko kaon. Kining salesman nga bago na ko sa akong mga mata, nipahiyom siya. Nya, gitunol niya ang baboy sa ako. Humba. Bay, kaon, kaluoy na yung masudan. Ikaw dili ko. Isa nga naman, kini lagi hindi dahil tamutugan. Ingon dahil na ako nga, na ako'y balatian nga, bawal ang baboy. Pahiyom gihapon siya. Yang. Taw-taw og kaon, gihandos na po niya katong giant nga squid, nukos nga dako. Yang isa kini bay, murag wa kay kitali kontra sa imong sakit. Ning ko nga, ayaw lang di ko ana. Nga naman, sa sige lang. Lisod na kaayog dugangan pa na kog pangulipas. Kaon. Pag na mo kaon, nang lingkod mo dito sala. Lingkod mo sala. Iyag kong gikubi-kubian. Nabay, ila-ila tabi. Ila-ila mi, hatag siya ngalan. Di na ako itugan ang ngalan niya. Dahil nagyan siya, bay, di ka mo kaog baboy, di ka mo kaog giant nga nukos. Kung tungod sa imong sakit, bay, ahinti ko sa dakong kumpanya, multinational. Hatagan ta kag libre nga tambal. Mangutanan lang ta sa doktor dosage, bisag na kabalog ko sa dosage. Apan mangutanan tag sa doktor, hatagan ka na kog libre nga tambal. Unsa pa na ko balibad? Ning ko nga, sige lang bay, salamat ini mong tambal. Dahil ningon ang maong salesman. Bay, Wendell, Adventist ka. Corner na ko, di na ko kapangulipas. Inko, Adventist ko. Di siya mga kaigsumbурog nakakita siyang kalayo. Bulos siya, igsoon siya ako kaniadto Adventista ko! Bla 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 bla! Ana! Nag-eskwela ko sa atong eskwelahan. Theology ang akong gikuha. Ug unya, ako ang gipadala, usa sa mga gipadala, sa Youth Congress sa Zurich, Switzerland.
Nakahinumdum ko. Kay kining tawhana, usa ni nga nagsultig, nagreport, dito sa dakong tigom sa Bukidnon, sa dakong simbahan, nga naglingkod ko diri sa likod. Grabe paghangan ako itong tawhana. Pasti lang pa imong in English, buto-buto, mga kaigsoon. Pagkamayo mo sulti. Dahil siya. Hingon niya, pero sa diha, ngawa ko magkangais pag dumala sa atong kolehiyo. Kay ako ang presidente sa student government. Nagrally me, nagdemonstrate me, batok sa eskwelahan. Pagkasunod semester, gi-kick out ko nila. Graduating na ko, 1 semester na lang. Wa ko makatapos, kaila kong gipapahawa. Wa ko mo tingog. Ingon niya karon, akong gipanghinuktukan. O akong nasabtan. Nga walay Diyos, walay Hesus, walay mubalik na Diyos. Walay Biblia bakak na tanan, matod pa niya. Di na lang muna ko sultihan unsa nga akong counter. Kay, wa pagod ko maka-eskwela, pero gituok-tuok yun po na ako siya. Ako siyang gikanto-kanto po. Ang usana na nagingon ko, di man yun Adventist imong background. Mga dagko na ba mong Adventist? Di siya, dagko na mi. Mangutana ko ni mo. Nakumberter ba ka pagka-Adventista tungod kay ang mga tao sa simbahan mga maayo? O nakumberter ka pagka-Adventista tungod kay ang doktrina imo nasabtan nga maayo? Di siya, doktrina gyud mo nagkakumberter nako. Ingon ko, karon pag-eskwela nimo theology, mangutana ko nimo, nausaba katong doktrina nga imong giganahan? Ingon na wala. Unsa may nausab ang tao? That's it. Abi ninyo mga kaigsoon, sultihan ko kamo. Niabot sa tungang gabi ang among inistoray. Hangtod sa punto nga ni bako siya. Ugon niya, mihatag og iyang confession. Wendell, doon sa kabutang nakaguba sa akong kaugmaon. It destroyed myself. Naminaw lang ko. Yun niya. Sa diha nga ako, gipadala sa Zurich, Switzerland. Sa diha nga ako na presidente sa student government sa kolehiyo. Nailhan ako sa syudad. Nga bisag asa ko imbitahon magpunsisok ang mga batanon maminaw sa ako. Then I felt that I was very well known young man, matod pa niya. O akong nakita, nga nahim akong very popular. Huwag yung kumutingog, ipadayon ako siya. O gunya, mahilak siya. O gigunitan niya akong kamuting Wendell. It was popularity that destroyed my future. Ang akong pagkailado, ang akong pagkasikat, mo'y naguba sa akong kaugmaon. Pagsimba na ako sa syudad, masabado, at tumi from Hulo, tabuk mig sa Buanga, nasimba ko. Doon na yung sa kababae nga sigig tanaw-tanaw. Hangtod ni doon na ako, o nangyyon, ikaw si Wendell? Ako ma'am. Batanon, manyag, smart. O nangyyon siya, Wendell, pwede ba imbitahon ka na kong paniod to? Ikaw mo ba? Nga naman. Siya ako ang asawa sa salesman nga imong na-encounter sa Hulo. Dito ta mag-istorya. Sayang wala siya karon kay nagtrabaho. Kay wala may Sabado niya, trabaho na. Sa diya nga, dito na may silang balay. Ningon ang asawa, Wendell, sulti ang taka, gabi duga may makatulog. Walay lain ang istorya nga naghilak, ikaw gyud. Kay sa tanang tao nga yang ni-encounter, ikaw po kuno mo nakahatag og electric shock sa iyang ulo. Mao nagtugon siya sa ako. Nga, kung sa unsang Sabado, makita mo si Wendell Pangita, imbitahag pa niod to. Unya, nagsulti siya. Nangyamba na di ay, mao na babag sa pagsimba kaniya. Gina-physically abused na ang mga babae. Verbal abuse, tanang abuso, mga kaigsunan. Ang asawa naghilak siya, di na ako masabta akong bana. Pagkabuutan ni sa unang panahon, karong grabe naman yan. Grabe na. Kutob lang na itong among sugilanon.
Nang labay ang mga panahon. Pila ka mga tuig, niundag ko pagka-salesman. Pila ka mga tuig, nagtrabaho din og dito, bisag asa na lang. Hangtod siguro mga 5 years after, naka-eskwela ko Mountain View College. Hangtod na mong district leader. Pagka-district leader na ako, mga ka-eskwela sa Butuan. May usa ka tao nga may adto sa among balay. Ugon niya, di na ko niya magkaila. Ang yang sinina, Edisinte, niwang kayo. Huwag na siya, Wendell, nalimot ka na, ako si Kuan, iyang gingalan siya. Ay! Kahinom ko ni mo. Dayon. Nagilak siya. Huwag nagingan, miserable ang akong kinabuhi. Tanang negosyo nga akong gunitan, bankrupt. Tanang trabaho nga akong intrahan, di ko magmalampuson. Till finally, hilabin na akong saputon sa balay, init kay kugulo. Ginipasipada na ako ang mga bata, akong asawa. And then finally, sa diha nga nagdako na nga mong mga bata, maunay, niabog na ako. Dad! Hatagi lamig kalinaw, pwede ba nga muhawa ka na nga balay? Wendell, giabog ko sa among balay. Naglatagahon ako. Kung sa may mong panginabuhi, ikaw nag-ahente ko o fire extinguisher. Grabe niyang dangoy ngayong hilak. Sa good for you. Wa ko maghunahon ang mapastor ka sa atong encounter sa wow. Ingon niya, good for you. Balo mo, akong ina siya. Yan ko, bay. Hapit lang na ako malitok yung ngalan. Bay, di pa ulay ang tanan. Di pa ulay ang tanan. Kung desidido ka mo eskwela, mangita kong pabaging nga makatabang ko nimo. Tungod kay nakita ko ikaw, someday soon will be a good pastor. And siya, no, I'm already done. Wa na ko ikaw maon. Guba na ang akong pagkatao. Igsoon, unsay nagkaguba ni Hari Isaiah when he becomes strong. Sa diangan mo siyang sikat. Unsay nagkaguba ni nga akong higala when he became popular. Siya mismo mo'y misulti sa iyo mga babawg na gingon, Wendell, it was my popularity that destroyed my future. Ato ng bantayan. Bugat kini nga pasidaan alang kanato. Nga na nagmalampuson, nahimong sapian, nahimong mga manager sa mga dagkong kumpanya. Dakong ranggo sa mga militaryo guban pa, always remember, mao kini ang nakaguba kang Usaya o kining akong higala, mga kaigsunan. Si Hari Usaya, iyang gihilabtan ang trabaho sa saserdote. Nga iya rato sa mga pastor, way labot siya. Ugo niya may ato sa templo, versikulo 17. Siya mismo mo'y nangunay pagsunog sa insinso. Pagkagamay unta nga butang, apan gusto ni Usay pakita, nga siyang pagkari walay boundary, iyang mabuhat ang tanan. Munang gusto na ako pasantop kanino, please. Butangan natong boundary, unsang para sa mga kaigsunan, unsang para sa mga butangan nato ng boundary, mga kaigsunan. Kahit kung ang tao to adas pinakataas, may tendensya. Malimot siya di siya kigikan. Ugon niya, may mo siyang hari-harion. May mo siyang mag-abuso siyang gahom. Pag-ingon niya, ikaw di na ka-membros komite, wala ka. Pag-ingon niya, ikaw, balhin ka dito, balhin. Ingon niya na, mga kaigsunan, makaabusar ang gahom nga naa sa tao. Ang balaod sa yuta, usa ka krimen ang gitawag usurpation of official function. Akong basahon. Any person under pretense of official position, bisag kinsa nga tao nga nagpakaruning nun nga siya nagagunit sa maong katungdanan, pero wala di ay. Ugo niyang buhaton, ang maong buhaton sa maong katungdanan, nga walay pagtugot sa buhatan o sa gobyerno, nagingon din shall suffer penalty. May silot, mga kaigsunan. Karang mga labutas bulhatong na dili ato. Ha?
Kanang magpapulis-pulis ba o dili pulis? Kanang magpaingon-ingon nga gipadala ka ni Senator Bato pero day wala? That is usurpation. Huh? That is a crime. Ug nagyo dia, there is a penalty, may silot. May silot. Kung ang balaod sa yuta, may silot ang manghilabot sa buluhaton nga dili iya sa function sa buluhaton sa Ginoo o sa unsa daw sa paka ang naa sa Dios. Before God, usurpation of authority is also a crime before God, mga kaigsunan. Si Usaya, akong balikon, nagsulay sa pagsunog sa insenso sa templo. Ako rin gidala kaninyo. Kay may tendensya, kami nga mga saserdote, kung hari na mo'y manghilabot sa bulaton sa simbahan, mahadlok mi mga kaigsunan. Kung ang nakasala, mga harianon o kahimtang, mahadlok mo disiplina, mga kaigsunan. Kaya lang kanamo, ang uban namo ng mga pastor, masayon mo disiplina kung ang nakasala, tricycle driver. Pero maglisod mga kaigsunan ang pagdisiplina. Kung ang nakasala, Adventista nga abogado, Adventista nga milyonaryo, Adventista nga huwes, Adventista nga doktor, daw magapangurog ang among mga kaubanan sa buhat, magdisiplina mga kaigsunan. Bisan pa kung dayag nga doon na siya kalapasan nga nabuhat batok sa Diyos. Apan mga kaigsunan, dili si Azaria o ang 80 ka mga maisog nga mga pastor. Sama sa parisyo, si Hari Usaya pagsulod sa templo, ang iyang nakita ang iyang gahom. Pagsulod niya sa templo, ang iyang nakita ang mga turi nga iyang ipatukod nga halabang daghana. Ang mga tabay nga iyang isupply sa mga komunidad, o kunya ang mga sundalo nga perteng isugag ilado, o ang mga tao nga mapag kaniya, magbayad o boys, mauni ang nakita ni Hari Usaya sa diha nga nisulod siya simbahan. O mga kaigsunan, sa diha nga mosulod ta sa simbahan mga kaigsunan, unsa man ang inyong nakita. Gamito na ako ang ako, Pastor Wendell Serrano. Present tense na ako, dili past tense. Kay kining event, past tense na ni, present na ako. Inigsulod na ako sa simbahan. Mo ba'y akong nakita ang pagka-presidente na ako sa South Philippine Union Conference? Inigsulod na ako sa dagko nga tigom sa mga constituency. Mo ba'y ako nakita nga akong pagka-chairman sa mga colleges sa Seventh Adventist Church? Mo ba'y ako nakita ang pagka-chairman ako sa mga chain of hospitals sa Adventist mga kaigsunan? Mo ba niya ang akong makita? Inigsulod ninyo simbahan. Mo ba'y nakita ninyo ang inyong pagkasapian? Mo ba'y inyong nakita ang pagkamayong musulti? Mo ba'y nakita ninyo ang pagka-sharp ninyo utok? Mo ba'y inyong nakita ang inyong degree nga dili lang baccalaureate kung dili graduate study? Mo ba niya ang inyong nakita? Mo ba niya ang inyong nakita? Isang dako nga leksyon ang atong makuha nini. Unsa man ang inyong nakita? Apan igsoon ako maging kanyo. Inigsulod nato sa simbahan. Dili atong trabaho nga mutanaw ta sa sala sa uban. No! Dili na mo atong trabaho. Inigsulod nato sa simbahan, di nato makita, mangita sa sayop sa uban. Dili, no. Inigsulod nato sa simbahan. Magampo kita sa ilom nga magingon, I am just a sinner saved by grace. Maunta ni ang buhaton nato. Dili kay mutindog tagpulpito mangita tag kisay atong panimalusan. Dili kay mutindog tagpulpito nga nigwali nato natay igon mga kaigsunan. No. Dili kay kung kita mo in charge niining maong kalihukan, mutindog kita kay mangita ta asa tong atong kalabang kay atong dukdukon ang ulo mga kaigsunan. That is not our business.
Inigsulod nato simbahan sa hilo magampo kita mayon. Lord, kaluoy ako. I am just a sinner saved by grace. Yes, karon moari ta sa second worshiper. Samtang nagsaysay ko nining duha ka mga worshiper, tanaw ninyo og asa mo ni ini nga magsisimba. Ari tayo ni Isaiah, worshiper number 2. Akong giangkor nini mga kaigsunan na Isaiah chapter 6 verses 1 to 8. Kaganiha contrast ang comparison. Karon division of clauses and phrases. Okay. Sa pagsulod ni Isaiah, ug iyang nakita ang templo, mga kaigsunan. Iyang nakita ang Dios nga gamhanan, ug siya mao ang main nga figure nga mao'y ginasimba sa mga tao. Nakita niya ang pagkagamhanan, nakita niya ang pagkakusgan sa Dios kaya ang gisimba. Kay nagingon siya diha, above of him, the seraphim, with 2 wings covering the face, 2 wings covering the feet, 2 wings were used in flying. Ibabaw sa trono sa Dios. Ano na manlunda nga espesyal gitawag seraphim. Nagatabon siyang naong, nagatabon siyang tiil, o ang duha ka pako nagalupad, mga kaigsunan. Ang duha ka pako gitabon sa naong, duha ka pako gikatabon sa tiil, di nimo makita ang seraphim. Ang pako lang mo imong makita nga nagalupad. Di ni atong makita, mga kaigsunan, nga kini nagpakita nga ang Diyos halangdon, the main object sa atong worship, a mighty God. Sunod nga nakita ni Isaiah, nakita niya ang Diyos nga balaan og maglalalang. Kay misinggit ang mga seraphim og nangayon, balaan ang Diyos sa mga panon. Ang tibuok nga yuta nalukop sa iya. Igsoon, ang nakita ni Isaiah, usa ka Dios nga balaan ug usa ka Dios nga maglalalang. Sunod nga nakita, mga kaigsunan, ni Isaiah, he saw the awesome God. Naglisod ko translate sa awesome. He saw the awesome God. Why? Tungod kay sa pagsulod niya sa mong templo, iyang nakita ang mga pultahan, pustes pultahan, nangauyog, mga kaigsunan. O kadunay singgit nga tingog. Ug sa pagsinggit ng tingog, milukop ang aso sa tibok nga templo. What if you're there? Abi pananglit, usa ka sa boda, nagsimba kita. Ug na dunay tingog nga labang kakusog. Nauyog ang pultahan sa simbahan. Ug unya, milukop ang aso sa sulod sa simbahan. That is an awesome God that we are serving. Murag makapalimbaot sa balhibo, murag malipay, murag mahadlok, mga kaigsunan. Yes, mga kaigsunan, ikopat nga nakita ni Isaiah. Sa diha nga siya nagsimba sa templo sa Dios, nakita niya ang Dios. Usa ka Dios nga nagahinglo sa sala, o usa ka Dios nga nagpasaylo sa sala. Ato kining makita sa bersikulo 7. Og iyang gibutang sa akong baba og misinggit og mingon, akong gitandog ang imong mga ngabil og ang imong pagkadaotan nahugasan. Musimba di ito, mga kaigsunan, atong tuyo. Nga atong sala mapasaylo. O atong pagkadautan mapanas, mga kaigsunan. Mauni ang tuyo ni Isaiah, mga kaigsunan. Tapos nga nakasimba, mga kaigsunan, si Isaiah sa Diyos nga kusganon o gamhanan. Sa Diyos nga balaan og maglalalang. Sa Diyos nga mapinasayloan og nagahinlo. The awesome God. Mingon siya, pagkalaot nako nga tao, wala ako'y pulos. Mahugaw ang akong mga akong ngabel, mahugaw. Kaya ako nagpuyusab, kauban sa mga tao nga mahugaw
ang mga ngabil usab. Nakita na ako ang Diyos. Ako sa kamahugaw nga tao. Pagkalaot na ako. Kaigsunan. O sa versikulo 6, bunang main sa atong pagtuon. Og unya milupad ang usa sa mga serafim nga nagdala sa karbon, gikumpitan gikan sa altar. Ug unya mga kaigsunan, gibutang niya sa mga ngabel ni Isaiah. Ikson? Ha? Grabe ni. Nga talanahon. Milupad ang serafim. May dala nga kumpit. Nagkumpit og dako nga baga sa karbon gikan sa altar. Ug unya gisunog ang baba ni Isaiah. Ha? Gisugniban mga kaigsunan ang iyang mga ngabel, mga kaigsunan. Sa versikulo 7 nagingon, ug unya iyang gibutang sa akong baba, ug tanawa, gihikap niya ang akong mga ngabel. Napasalo ang akong mga sala, ug nahinluan ang akong pagkadautan, mga kaigsunan. Karon mangutan ako, ngano man nga ang gipaslot, ha? Ngano man nga ang gisugniban, dili man kamot. Ngano dili man tiil. Ngano man ngabil mangyod, mga kaigsunan. Ha? Mana. Unsay giingon mga kaigsunan? Adunay giingon mga kaigsunan. Sa Mateo 12:37, kay pinaagi sa mga pulong, kita pagahukman, o kita pagakudinahon. So na mo kalimot, matagpulong na mugwa sa atong baba, iskor na. It's either against you or it is for you, mga kaigsunan. Kining pulong nato, ginahukman kita sa atong Ginoo. Muna kinalan ang atong mga ngabil, pagaduslitan o baga sa karbon, mga kaigsunan. Og nagingon ang James chapter 1:25, kung na tao nga daw relihiyoso, apan ang iyang dila wa niya makontrolar, kakawangan ang iyang relihiyon. Akong ilocalize. Kung bisag kinsa nga tao nga imong makita nga daw Adventista, apan ang iyang dila wa niya makontrolar, gilimbungan niya ang iyang kagulingong kasing-kasing, ang iyang pagka-Adventista walay pulos, mga kaigsunan. Walay pulos. Okay? Nganong ba man gyud, mga kaigsunan? Santiago 3:8. Apan kining atong dila, mo'y dili nimo ni mabansay, kay puno kini sa mga hilo sa pagkadautan. Wow, mga kaigsunan. Muday nga ang gisugniban, ang gipaslutan, ang gisunog igsuon, ang mga ngabil kay grabe kadautan di musulti, mga kaigsunan. Grabe di musulti. Okay. Ug dugang ta, mga kaigsunan. James chapter 3 verses 1-8. Ngano man gyud baba man gyud mo'y gisilaban. 1, kaya nga atong dila mo rinig kalayo, magasunog sa tibok nga kalibutan. Ang atong dila mo'y makapahugaw sa tibok natong lawas, mga kaigsunan. Ang atong dila mo ni sugnib ug sugnod sa impyerno, mga kaigsunan. Nainumdum ko, may nag-istorya na ako. Di na ako nganlan ng dapit. I hope naminaw ka. Kining natigulan sa iglesia, unsa na magyong isuga. Mga saba, bisag pastor. Asawas pastor, iyang layo na yun. Siya'y magbuot, o kisa'y participant, mga kaigsunan, siya'y magbuot. Grabe kahawod. Usa ka pa na may nabuhat sa pastor nga niya maangay. Ug ang pastor, wa kay balo nga daywa siya makangay. Gitawag, pastor anher sa balay,
batanon nga pastor, church pastor. Yato dito. Kasagaran mo imbitar ni panihapon, kaon, yatong panahon na lahi. Pagabot ito sa lingkod, pastor, wala gihikay. Kasabaan pabitaw niya ang pastor murag kapig-uras, mga kaigso, murag batang gamay. Hindi dukoon lang, pastor, ginilak. Pastor, kung naminaw ka, God bless your heart. I hope naminaw ka. Nga itong pagkapastor kung yataka nga nigmembro, sama kita ni Azariah, nga bisag hari, babaga na to kung sa'yo panggibuhat. Kapig oras, mga kaigsunan, kasaba, walag to, murag nagkasaba o gamayng bata sa pastor, may mga kaigsunan, nang libawt akong balhibo. Magampo lang ko nga walay gaba nga maabot kanimo, tigulang ka sa iglesia. O nga ako po ni Basol, nga ano po ning pastor, wag yun mo tisar. O sa nahadlok mo? Nahadlok mo? Come on! Kung kinanglan mamatay tas pulpito, magpakamatay tas pulpito. Dipinsa na to ang kaputli sa atong pagkaministro. Dipinsa na to ang pagkaputli sa atong iglesia. Mao di ay nga masunugunin atong mga ba. Kay nayuban ka nato nga mga sabaw pastor. Hapit tagduha ka oras. Come on! Come on, mga kaigsunan. I really hate this kind of attitude. Mga hari-hariyon nga mga opisyalis sa iglesia, mga kaigsunan. Nga nung dilaman, Proverbio 18:6 ng yun, kay ang mga pulong sa mga tabian, pamina mo, mga tabian, memorize ninyo na eh. Proverbio 18:8. Kay ang mga pulong sa mga tabian, sa manig samad nga modulot bisan pa sa kanila human sa mga bukog o gunod sa taon. Nga do di ay nga sunugon ng atong baba. Ang uban ka nato mga tabian. Ha? Ang uban ka nato, ha? Sa constituency meeting, sa nominating committee, naginguna nga di nato ni isulti sa uban, maghulat og i-announce, nganong mulusot man, hoy, paminaw mo, mga membro sa nominating committee. Kining membro sa nominating committee, naay mga pastor, naay mga workers, o naay mga membro sa iglesia. Mo di ay nga mga sunugon ni atong mga baba, kay mga tabian ta. Wa pagani mahibalo ang napili, tuwa na, may nikuhit na. Congratulations, ikaw na mo'y director. Oh. Napagi mo kahit, ikaw manunta ba mo'y director, pero gibabagan pa ganyan. Na, sunugunon ang mga baba sa mga nominating committee members, mga kaigsunan. Way pili, membro, o mga magbubuhat. Ha? Kay kita, dunay kinaya sa mga pagtabi-tabi, mga kaigsunan. Leviticus 19:16, ayaw pagpamalay-balay aron magtabi-tabi sa imong isig katao da mayra gyud dai COVID-19. Di na gyud ta makapadabian eh. Pero di mapugngan ka na may cellphone. Tabi gihapon, mga kaigsunan. Bawal ka na, mga kaigsunan. Sunugunon ning ato mga baba. Ha? Ngano man nga baba nato sunugunon man. Nagingon ang Marcos City 6, ikaduha nga bahin. Kamong mga maot, hipokrito. Nagap pahatag mo kadungganan pinagi sa inyong mga ngabil apan ang inyong kasing-kasing halayo. Pretender, mga kaigsunan. Ha? Karon, mangutana ko yung mga girls, paminaw mo. Kumusta man ang inyong mga wait? Di ba na mga silabanan o baga, mga kaigsunan? Ha? Inigsuroy sa Seraphim, kumusta man ang inyong mga ngabel, mga girls? Ha? Unsa may mga kulor sa inyong mga ngabel, mga girls? Di ba ka na, butangan na o baga sa carbon, mga kaigsunan? Ha? Sumuni ang angay natong pamalandungon, mga kaigsunan. Kumusta man ang pamisti sa atong mga batanon? Di ba ka ni sunugunon sa baga sa Seraphim? Mga boys,
Kumusta man ang atong mga tupi? Ang atong mga pantalon, kumusta man? Mga girls, kumusta man ang inyong mga palda? Asa na dapit na? Kumusta man ang inyong mga shirts? Kanang mga very, very shirts, kumusta man? Nagpaabot pa ba ta? Nga sila ba ng atong mga ngabil sa pagbadlong kanato, mga kaigsunan? Wa pa mo matingala? Niining duha ka mga butang, mga kaigsunan. Ang kahugaw sa atong baba nga sinultihan. Dili ordinaryo nga manlunda, mo'y nagdalag baga. Espesyal nga manlunda. Seraphim, unom ka pako. Ang duha ka pako mo'y gilupad. Ang duha ka pako gitabon sa naong. Ang duha ka pako gitabon sa tiil. Wala muadto ang ordinaryo nga manlunda. Nganuman, gipadala ang seraphim na nabon og naong kay di masingo ang kabaho sa atong kinaiya nga pagkatao. Mo ni akong tanaw. Mo ang seraphim ang gipadol kay di masingo. Di makaya ang kabaho sa mga pulo nga magula sa atong mga baba, mga kaigsunan. Nagtabon ang manlunda kay mahadlok og contamination, mga kaigsunan. Busa na atong panahon na wala pa may mga mask, mga kaigsunan. Muna yung ginusiripam ako mga ato nito pagtabon sa imong naong. Kaya kahugaw sa kalibutan. Ang sinultihan. Ang barog Adventista. Pero ang sinultihan, hilabihang kamaot, mga kaigsunan. Seraphim. Unya, wa mo matingala. Nga gawa sa seraphim, wa mo matingala. Nganong dili man baga sa bagol, mga kaigsunan. Nganong dili man baga sa palkata, mga kaigsunan. Nganong dili man. Balumigson. Kining atong pagkahugaw sa atong baba, sa atong maot manulti. Di na mudulot ang baga sa bagol. Di na mudulot ang baga sa palkata, mga kaigsunan. Busa ang ipadala kanato ang espesyal kayon. Baga sa karbon, mga kaigsunan. Kaya ang carbon mas init kaysa bang baga, mga kaigsunan. Ha? Tanawa, nag-research ko mayo. Sa mga baga nga kahoy, uling, sa kining lubi, bagol, o guban pa. Kung imo nang sunugon, ang iyang kainit, 190 degrees Celsius, mga kaigsunan. 190. Mubuka lang tubig kung ang iyang kainit niabot nag 100. Boiling point 100. So, ang 190, happy times 2 ang kainiton sa pagpabukal sa tubig. Grabe na kainit. 190. Pero tanawa, ang bagas carbon. Ang bagas carbon, 3,000 degrees Celsius. Ang kahugaw sa atong mga sinultihan. Di na masunog og palkata nga uling. Di na masunog sa bagul, mga kaigsunan nga uling. Di na madutlan tungod kay grabe ni mo pasipala. Grabe ni mo daot sa isig katao, mga kaigsunan. Maayo lang sa tubang, pero sa likod, mga kaigsunan, grabe kadaotan. Mao nga nagyon ang Ginoo Seraphim. Bagas carbon. Kay kining mga tao nako, di na ni madutlag bagol. Di na ni madutlag bagol. Carbon, mga kaigsunan. 3,000 degrees Celsius. Versus 190, mga kaigsunan, degrees Celsius. Di na makaya, mga kaigsunan. Ang ako unta, kung ato ning iliteral pagkanindot ba, nga kada Sabado magkita ta, nga akong baba may plaster, o kamong nga naminaw may mga plaster, o kung mangutana ako, naon sa man mo igsoon, Pastor, ang Seraphim, gisunog akong baba. Unyang, di kayo lagi kakalito, kisa lagi, kaya na plaster, kagisunog po na akong mga ngabil sa Seraphim. Nakagsaunan. Di ta magreklamo. Kikining akong sulti karon, straight ni, di ni muliko, mga kaigsunan. Straight ni, mga kaigsunan. Ano na ko dadong kaninyo? Kanang gitawag oral defamation. Dili ko abogado, ha? Pero ako nang ginuktukan, kung lawom na gani, di na ko manghilabot
So, ari ko sa surface, in a layman's language. Kining oral defamation is a form of slander. Ang oral sa ito balang sinultihan, dautan nga punulungan. Ang slander, mga kaigsunan, makagamit og daghang mga media. Na? Pwede sulat, pwede isibya, etc., etc. Okay? Slander. Now, imong tanawon, kung aduna kay maot nga sinultihan sa pribado o sa publiko, that is oral defamation, and it is a crime, mga kaigsunan. Krimen ka na. Krimen. That's a crime, mga kaigsunan. Sa balaod na sa yuta. Now, kung ang balaod sa yuta, batok ni ining mga pinulungan pasipala sa atong isigataw, unsa pa ka ang balaod sa Dios, mga kaigsunan. Arita, mga kaigsunan. Kita bang mga magtiayon? Abi ninyo sa makadaghan, makakumitag oral defamation. Kanang ato bitong tamayo ng atong asawa, kanang daoto na itong asawa, galurat la kang bayhana ka diha, dili gyud kundatan ko kang bayhana ka, kanang bitang mga pasipala, mga kaigsunan. No? Kanabana po dato ngino na ikaw banawa po kay pulos, wa po kay buot. That is oral defamation, mga kaigsunan. Ha? Muna nga kamong mga asawa mo, kamong mga bana mo, apel ko, kitang tanan. Sunugunon ni atong mga ngabil, kay grabe ni mo commit og oral defamation, mga kaigsunan. Grabe ni mo commit. So first things first. Una sa tanan, sa dili pa matapos ang atong wali. Una sa tanan, silaban ang atong mga ngabil sa baga sa karbon. Ogonya, mga kaigsunan, kita usab nga mga pastor, labi na sa mga asawa, kinahanglan ang atong mga baba, silabanan po ning baga, mga kaigsunan. Di na akong hanlan, ha? Pero ako rin insulti ka ninyo, ako igsuno kay lipod-lipod. Ang uban mangud nato nga mga kauban nas buhat, ang kanunay nga illustration, mga membro mo yung mga bad boys o bad girls, ha? No, that is unfair. So karon atong tanawon, asawas pastor, may pastor igso nga pagka mapailubo naman lagi ng pastor. Sa mga meeting, usahin, masukan sa members committee, ang pastor, muyang-uyang ulang, igsoon, sorry kayo, pasalualan ko ninyo kung pananglit na sayop man ko. Ano na. Dahil kausa, nagkaalimad-mad tingali itong mga committee sa iglesia. Nga murag di naman tumayo itong atong sinutian. Mo adto tas pastor kay mga tagpasaylo. Netos pastor gabi. Pastor, may gabi. Ang asawa magkakaigsunan, gapangus mo na. Murag kabayo nga musikaray naging mga kaigsunan. Kay naglagot siya sa mga members committee. Brad, lingkod mo. Ni ami pastor kay mga yung bigpasaylo sa among nasulti nimo. So, nagkakuti-kuti, ningon ng pastor. Igsoon, wala pa mo nga pasaylo, nagpasaylo na ko ninyo. Tumindog bito ng asawa, mga kaigsunan. Naghinganad mo sa akong bana, no, kay mapailubon. Bisag way sala ang akong asawa, akong bana, mga pasaylo, naghinganad gid mo. Muadto ba bitaw sa kusina ang asawa, kumagkutsilyo, panggukdon pa bitaw matigulan sa iglesia, members committee, kay pangdunggabon. Sa ako'y ihilabtin ninyo. Di pa pamatyon tamong tanan. Hoy, asawas pastor, paminaw. Murag usa tingali kapala nga baga sa karbon ang gikinahanglan nato niini nga kahimtang. Mga membro sa iglesia, please, maglikay tag sinultan nga maot. Apil ka na sa adlaw sa paghukom, mga kaigsunan. Okay? Busa, kita nga naas buhat. Kung ang atong mga membro nagkalayos kasuko, kalma lang ta. Kay nasunog na ugbaga sa karbon ang atong mga dila, ang atong mga ngabil. Kung ang atong membro sa iglesia, grabe na mo pasipalag sinultian, hinumdumi. Kalma lang ta, nga naas buhat. Kay nasugniba na ang atong mga ngabil. Apan ako mangingon kaniyong mga membro, una sa tanan, badlo nga po ang inyong mga ngabil.
Kay kami nga mga pastor, dugo og unod ra baya pud mi. Kung imong kusion masakitan, kung imong samaran mo dugo, baya pud ni. Ha? Ayaw mong kalimot nga na. Ayaw mong kalimot nga na. Mga kaigsunan. Sa diha nga tapos na, nga nasugniban na ang mga ngabil ni Isaiah. May tingog nga nagingon, kinsay akong ipadala? Isaiah 6, chapter 8, first part. Og unya, mga kaigsunan. Tapos nga nasilaban ang ngabil ni Isaiah. Tapos nga nahinluan ang iyang kinabuhi, siya mingon, Here my Lord, send me. Diha pa kita mo tindog. Mudala sa minsayes kaluwasan sa diha nga nahinluan ang atong mga ngabil sa maot nga mga sinultihan. Yes, kita nga magdala sa pulong sa Dios na kinahanglan atong kinabuhi. Nasunog na sa baga sa kalayo aron kita mahinluan mga kaigsunan. Nagingon ang Kolosas 4:6, himuang ang imong sinultihan adunay mga sisuning. Ang imong sinultian kinahanglan may timplado nga asin mga kaigsunan. Kay aron maayo ka motubag sa bisag unsang panahon. Akong tapuson. Sa didto ko sa dako nga meeting sa Mount didto sa California o sa ubang dapit, naghimo sila og convention sa mga Mountain View College alumni nga tuwa sa US. Didto sa Las Vegas gihimo. Nitambong ko mga kaigsunan. Ugon niya ang usak ka kanang institutional message speaker usa sa born again. Guwapong nga tao, may barog. O ako ni balo ang pedago sa introduction, nga ang ngalan si Julius Obregon. Kamo nga medyo nakaila ni ining mga singers sama kang Rico Puno, Nonoy Zuniga, Basil Valdez, kauban na sila ni Julius Obregon. Pagdagan sa panahon nawala si Julius Obregon, niadto na Amerika. Dito siya nanimpalad. Dito siya ni kanta. Ug matud pa niya perting lisura nga akong kahimtang. Ang usa nga problema nako dili ko ilado nga singer dire pero litero na ilhan ko. Apan ang dako na akong problema ang diction o pronunciation sa akong English. Ingon niya. Di ko masabtan, sudugan akong hilot-hilot ang akong English. Abi na akong maayo na gyud ko. Okay. Later on, masayang kinabuhi, di na nako tandugon. Nakabig siya pagka-membro sa born again nga simbahan. Ugo niya, nahimo siyang pastor. Siya karon pastor sa dako nga simbahan sa born again. Ug na siya gi-relate sa ako, nga di gyud ako malimtan. Pagkaayo mo sulti nga tao. Mga pipila ka mga sulti mo kanta, pagkamaayo gi mo kanta, mga kaisunan. Baladir siya. Ako rin tapuson, pinaagi nga istorya. Matud pa ni Julius Obregon. Usa ka panahon niya na niuli siya nga sa Pilipinas. Nagsakay plane, dahil may iyang tapad nga babae, Mike Ellis, Batanon, unya ang Pilipino ang iyang dagway, pero ang iyang English, Amerikano gyud. Ingon na nagtuokong na tao tingali og nagdako sa Amerika, perfect ang iyang pronunciation. Story sila. Mato pa ni Julius, ang iyang English, giayo na kong pronounce, ang diction, giayo gyud na makayumpot siya nga makamaupot ang English. Sa sige na kuno nag-istorya. Nangutana ang babae. By the way, Julius, kaya nagkaila naman siya, by the way, Julius, can I ask question? Mauming na sa mga Western culture, dili kay mangutana ka dayon. Mananghid siya ka. Sa ato, bago pa magkaila na kay uyab, pilay mong edad. Oh, ako lang, nabungog na kinig pangutana, pilay mong edad, pastor. Kada walay na ako, nagi mong ta pilay edad ni mo, pastor. O sa mo, civil registrar, mga kaigsunan. Ha? Sa ato na okay, pero sa gawas dili. Mo ka, if you don't mind, can I ask question? Kung dili ka malain, pwede bang utana ko? Ningon si Julius, I don't mind, please ask. Ningon ng babae, Julius,
are you Bisaya? Natingala si Julius nga nung nakatagaan kay si Julius, taga-Panay man. Julius, are you Bisaya? Paminawag yung mayo, ha? Ingon niya, how can you tell? Ha? Julius, are you Bisaya? O sa ito mo ni Julius, how can you tell? Mga kaigsunan, ha? Oh. How can you tell? Ikson, muna atong bantayanan, ha? Muna atong bantayanan. Because the world can tell. The world can tell whether we are an Adventist or not through the words that are coming from our mouth. Ang kalibutan nagatanaw ka nato. Ang kalibutan makaila ka nato. Sa ato lang sinultian, the world can tell kung atong gamiton ang kang Julius Obregon. The world can tell, mga kaigsuunan. Manghinaot ko. Sa atong paglawig na yung kanabuya, the world cannot tell, but the world can tell that we are the people of God. God bless you all. Kiniyong higala, si Pastor Wendell Mungaya Sirano sa S&S Media Ministry sa Cagayan de Oro City, magaingon, ang Diyos magapalain ka ninyo, pinagi sa atong pag-ampo. Salamat to Diyos sa kalampusan, sa divine service nga among ginahimo. Ginoo, sugnibi ang among mga ngabel, kay puno kinis kahugaw nga mga pulong. Sugnibi ang among kinabuhi, kay usay kami mapanamas-tamason. Baguha ang among mga ngabel o Diyos o among mga dila, magasulti sa mga pulong sa kinabuhi ug kalinaw. Salamat kay ikaw natubag sa pag-ampo. Ang grasya ug panalangin, maangkon sa imong mga anak sa tibok nga kalibutan, kay kini among pagdawaton sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen.